Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Sa pagpapatuloy ng clarificatory hearings ng House Committee on Justice sa Miyerkules, inaasahang sa sentro ang pagdinig sa umunoy unexplained wealth, bank accounts at salin ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Dino De Leon, hihimayin ang mga paratang hinggil sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Imbitado din ang resource persons na kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, para sa bank transactions at SALN, maging si dating Senador Antonio Trillanes IV na inaasahang magbibigay ng testimonya tungkol sa mga aligasyon ng tagong yaman. Lahat ng ito posibleng magpatunay sa impeachable offenses tulad ng korupsyon. Magpapatuloy yung mga clarificatory questions ng mga members of Committee on Justice, ang mga darating di umano, di ba? Ang mga inaabangan natin si Senator Trillanes, yung representative ng Ombudsman para syempre dalihin yung mga SALN at ikumpirma yung mga SALN na nakuha na at isinumite na sa Department of Justice, kasama rin yung Anti-Money Laundering Council, no, na representative, no. Kasi alam mo, Jack, Ninya, yung magiging central testimonya ni Senator Trillanes yung allegation supposedly ng investigation for intelligence purposes before na merong around 2 billion na worth ng transactions doon sa joint bank account nitong si Inday Sara at saka si Rodrigo Duterte, no. Nagsasagawa ngayong araw ng malawakang tigil pasada ang grupo ng mga tsuper. Layo ng transport strike na kalampagin ng pamahalaan hinggil sa mataas na presyo ng krudo at hiningin ang pagbasura sa excise tax at VAT sa petrolyo. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon mula kay Justine Ignacio. Justine? Naomi, tigil pasada ngayon ang mga tsuper na kaanib ng grupong Piston at Manibela ngayong araw ng Martes, April 21 sa Philcoa Commonwealth sa Quezon City. Sigaw nila, alisin na ang VAT at excise tax sa langis, ibasura ang oil deregulation law at ibaba ang presyo ng langis. Ayon kay Piston President Modi Floranda, kasabay din ang kanilang protesta ang panawagang aprubahan ng 10 pisong taas tingil sa pasahe na kanilang inihain sa LTFRB kahapon. Si Manibela Chairman Marvel Buena naman naninindigan na hindi solusyon ang mga inilatag na programa ng Department of Transportation. Anya, ibalik dapat muli sa 50 pesos ang presyo ng diesel nang masiguro na makabubuhay ito para sa mga tsuper. Ngayong araw din ang simula ng transport strike ng kanilang grupo na posibleng magtuloy-tuloy lang ngayong linggo. At Naomi, madagdag ko lang, kanina may nakapanayam din tayo mga commuters sa Philcoa. Ilan nga sa kanila ay hirap makasakay. Sabi nila sana ay pakinggan din ang hinaing ng mga syopera dahil sila naman ang nakakaalam kung ano yung ikakabuti nila. Sa kabila naman ito, tuloy-tuloy pa rin yung libreng sakay na programa ng Department of Transportation ngayong araw. Ayon sa DOTR, kabilang dyan ang mga rutang Commonwealth to Fairview, Philcoa to Litex, Galleria to Taytay at Quiapo to Fairview. At yan na muna ang latest, Naomi. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justine Ignacio. Patay ang 2 lalaki sa madugong insidente sa isang kondominium sa Tondo, Maynila, linggo ng gabi. Ang detalye sa report ni Lestor Aler. Naging alon ng matagpuan ng lalaking ito sa sahig ng ground floor parking lot ng condominium dakong alas 9 linggo ng gabi sa barangay 94 Tondo, Maynila. Nahulog ang biktima mula sa 8th floor ng gusali. Rumesponde ang ambulansya at pulis pero nalagutan na ng hininga ang biktima pagdating sa ospital. Kwento ng mga gwardya, unang nagsumbong ang isang residente na may humihingi ng tulong mula sa isang unit sa 8th floor. Pag-akit naman namin sa hallway, wala namang kahit na anong ingay. Pagbaba namin, ayun na, naabutan na namin yung na nakahandusay na doon sa baba. Pero
Wala pang ilang minuto, may tawag sa security na may dugo ang katawan sa hallway sa 8th floor din. Pagdating dun sa unit, paglabas namin ng elevator, ayun na, nakaduguan yung loob ng unit. Nakahubot-hubad na yung lalaki na puro dugo. Malakas kasi yung tulo ng dugo sa ulo niya. Nag-aagaw buhay ang ikalawang biktima sa hallway ng 8th floor na may matinding pinsala sa ulo. Namatay din bago pa masaklolohan. Iniimbestigahan kung magkasama ang dalawa sa unit. Na-recover sa loob ng unit ang isang martilyo. Sinabi po nung kahipag na may time daw na kahapon yata nang hiram sa kanila ng martilyo. Dahil parang nagsabi ng pabiro na may pupukpukin daw siya. Lumalabas na bago pa lang naninirahan sa lugar ang isa sa biktima at walang halos CCTV camera sa pinangyarihan. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang vlogger, driver at may-ari ng SUV sa Alacapan, Cagayan na nag-viral sa isang prank kung saan sinadya nilang hindi magbayad matapos magpa-full tank sa isang gasolinahan saka pinaharurot ang sasakyan. Kaya hinabol sila ng matandang gasoline attendant na umabot pa hanggang sa kabilang kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, kahit pa empleyado ng vlogger ang gumawa ng prank, hindi pa rin ito katanggap-tanggap dahil hindi ito makatao. Ipinapasurrender din ng LTO sa driver ang lisensya na nasa 90 days preventive suspension na. Nasa alarm status na rin ang sasakyan. Tukoy namin yung vlogger na pinahabol yung matanda dun sa gas station. Apparently, parang pinaglalaruan niya yung empleyado niya, na kahit empleyado niya yun, pare-pareho tayong tao Huwag mo wag niyang paglaruan yun porque mahirap yung tao niya paglalaruan niya ganun. Wag ganon. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.